itapon ang mga plastic na kubyertos dahil sigurado na ang mga ito ay inyong mauubos sa isang do-it-yourself home makeover natin ni Love Aniver. Ang mag-best friend sa hapagkainan na kutsara at tinidor, hindi pala sabay na inimbento. Stone Age pa lang, present na ang sinaunang kutsara na ginamit bilang pangkain at pangluto. Ang tinidor naman, mayayaman lang ang nakakagamit noong Middle Ages. Pero ngayon sa halos lahat ng pagkakataon, hindi na mapaghihiwalay ang dalawang ito. Ang dating gawa sa shell o kahoy, ngayon gawa na rin sa metal at plastic. Pero alam nyo ba na pati sa larangan ng art, ang mga lumang plastic spoon and fork, meron ding gamit. Ay sus! Alam mo palang napakarami mga kutsara, tinidor. Alam mo pa ito hinahanap? Love, nakita mo na pala ang ating gagamitin. Pasensya ka na. Kasi naghahanap ko ng kutsara at tinidor. Eh, dito lang pala makikita ang mga daming kutsara at tinidor. Oo, itong mga kutsara at tinidor na to, gagamitin natin para sa ating craft project. Wow! Yung metal o yung plastic? Yung plastic. Aba! Okay yan ah. Para hindi maging banta sa kalikasan, huwag munang itapon ang sandamakmak na plastic spoon and fork na ginamit sa mga picnic o party dahil maaari pa silang mapakinabangan. Tara, ilabas natin ang ating creative juices at i-transform ang plastic kutsara at tinidor into art. Bukod sa plastic spoons and forks, kailangan din ng gunting, pandikit, kandila, and other decorative accessories gaya ng mga ribbon at beads. Simulan na natin ang kakaibang art projects. Sa ating tea light candle, para hindi na siya plain and lonely, samahan natin ng ire-recycle na plastic spoon and fork para maging decorative attachments. Gamit ang gunting, ihiwalay ang handle ng kutsara at itira lamang ang ulo nito. Mag-iwan ng kaperasong haba ng katawan at gawin ito sa lahat ng kutsarang gagamitin. Siguraduhin lamang na magkakapantay ang sukat nila. Gupitin din ang handle ng tinidor. Kailangan ding magtira ng kaperasong haba nito na dapat mas mahaba kaysa sa kutsara. Ayan, ganito ang magiging itsura ng ating plastic spoon and fork. Mas mahaba ng onti ang tinidor kesa sa kutsara. Gamit ang glue gun, idikit ang dulong bahagi ng kutsara sa katawan ng kandila. Gawin ito hanggat madikit lahat ng kutsara palibot sa tea candle. Ayan, nakabit na natin ang ating 8 kutsara. Ang susunod naman ay ang plastic fork. Para makita ang mga tinidor, ikabit ito sa pagitan ng bawat kutsara. Idikit ito sa ilalim na bahagi para mukhang pulido ang pagkakagawa. Idikit ang plastic beads palibot sa kandila. Ayan, tapos na. Pwede nang sindihan. Ganun lang kasimple. Meron ka ng stylish candle holder na hindi lang nagbibigay liwanag, nagdadagdag din ng accent sa ating mga tahanan. Sa pagre-recycle ng plastic, ang kagandahan nito hindi lang puro dikit-dikit. Pwede rin tong tunawin para makabuo tayo ng iba't ibang shapes. For our next project, gagamitin naman natin ang init na mula sa kandila para maiporma ang ating mga kutsara. Para makagawa ng rose petal, kailangang tunawin ang gilid ng kutsara para madali itong iporma. Sa paggawa nito, hindi dapat lumapat ang plastic sa apoy para hindi ito masunog. Para mabuo naman ang bulaklak, pagpatungin ng magkaharap ang dalawang kutsara. Painitin ang dugtungan nito para magdikit ang plastic. Ayan, magkadikit na sila. Mukha na siyang rose petals dahil nasunog din o natunaw yung mga dulo-dulo nito. Sunod namang painitan ang handle para matanggal ito. Dagdagan pa ito ng petals para kumapat. Ikabit layer by layer ang mga petal para magmukha itong namumukadkad na rosas. Ulitin lang ang proseso hanggang maging happy na kayo sa laki ng bulaklak. Pag natapos na natin gawin ang ating mga rose,
Ang dami pang pwedeng gawin dito. Pwede itong maging hair accessory, ikakabit lang sa isang lumang headband, or pwede rin siyang maging necklace. Gamit muli ang glue gun. Idikit ang bulaklak sa plain headband. Para naman maging necklace, kumuha lang ng kahit na anong tali o cord at ikabit ang bulaklak dito. Sa ganda ng resulta, halata pa bang gawa ito sa plastic na kutsara? At ang good news, mukhang certified fashionista ka pa. Para sa ating mga colored plastic spoons, pwedeng-pwede itong i-recycle gamit pa rin ng kandila. Sa pagbuo ng isang parte ng ceiling decor, kailangang pagpatong-patungin ang mga kutsara. Ang dulo naman na hawakan ng kutsara, dapat tunawin at idikit malapit sa dulong bahagi ng isa pang kutsara. Ulitin lang ang prosesong ito hanggang mabuo ang haba na gusto ninyo. Itong pinagdikit-dikit natin kutsara ay magsisilbing isang arm ng ating ceiling decor. Kailangan pang bumuo ng 3 ganito para makakumpleto. Eto na, nagawa na natin ang 4 na arms. Ang next step naman natin ay pagkakabit-kabit sila. Unang pagsamahin ang 2 bahagi para makabuo ng arko. Gawin din ito sa natitirang 2 piraso. Pagkatapos ay pagpatungin sila ng paekis sa itaas na bahagi. Pagdikitin din ang mga dulo para magmukha itong lantern. At syempre, para pwede natin itong isabit, kabitan ito ng panali gaya ng ribbon. Maging creative at dagdagan pa ito ng centerpiece na gawa rin sa mga kutsara. Sa konting tiyaga, hindi lang tayo nagkaroon ng bagong gamit, nakatulong pa tayo sa kalikasan. Ito na lang, ang finished product. So ano ito pang-decorate ko sa bahay? Pang-decorate sa bahay. Mga Mars, oh! Oh, our... Ay, bili-bili na kayo, ha? Magkano natin ibenta ito? Mga